si Emeline at ito ang aking kwento. Lumaki akong hindi ko alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Nag-iisa akong anak ni Mama. Siya lang ang nagtaguyod sa akin dahil kailanman ay hindi ko nakilala ang aking ama. Walang nababanggit si Mama tungkol sa kanya. Takot akong magtanong dahil natatandaan ko nang minsang nasambit kong tatay ay sobra siya nagalit. Sumalo ako ng napakadaming palo at bulyaw. Ninamnam ko bawat salitang namutawi sa kanyang bibig. Parehas kayo ng tatay mo. Walang kwenta. Bakit di mo hanapin? At kapag nahanap mo, maaari bang doon ka na? Wala na akong sakit ng ulo. Masakit. Nakasusugat sa buo kong pagkatao ang mga sinabi niya. Ngunit musmus pa lamang ako noon. Wala pa akong lakas. Gustuhin ko mang lumaban na hindi ko magagawa dahil siya pa rin ang aking ina. Mahal na mahal ko siya kahit madalas ay hindi niya ako pinakikinggan. Almusal ko na sa umaga ang kanyang pagbubunganga pero ayos lang. Nabubusog naman ako at tinuturing ko na lamang iyon na mga pangaral. Nasasaktan ako sa bawat sampal niya ngunit mas masakit kapag nakikita ko maliliit na butil ng luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Bakit nga kasi sobrang tigas ng ulo ko kaya madalas niya akong pahirapan upang matuto. Naaalala ko pa yung pangyayaring sinisilid niya ako sa sako at ibinibitin ng patiwarik sa puno ng mangga. Narinig ko mula sa aking kinaroroonan ang puot niya sa aking nagawa. Hayop ka talagang bata ka. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ang kapal ng mukha mo para pagkalat sa lugar natin ang mga ginagawa ko. Wala kang pakialam. Anak lang kita. Sabi nito habang nararamdaman ko ang mga batong ipinupukol niya. Malakas ang naging iyak ko noon. Nagmamakaawa akong tumigil na siya ngunit hindi niya ako pinakinggan. Humingi ako ng saklolo sa sinumang nakakarinig. Ngunit sadyang naging bulag at bingi ang mga kapitbahay namin sa karahasang nagaganap. Nanghina ako at hindi ko na nga namalayan kung gaano ako katagal nakasabit at kung anong oras ako ibinaba. Mula noon ay hindi ko na nakitang nagalit ulit si Mama. Ang saya-saya kong makitang ngumingiti siya. Mula sa aking silid ay nakikita kong kaligayahang nararamdaman niya habang nakakandong si lalaking kasama niya. Nasanay na rin ako sa ganong eksena. Ilang lalaki na bang minahal niya? Marami na. Hindi na ako umimik dahil sa takot kong muling parusahan niya. Hanggang sa isang umaga ay nagulantang ako sa malakas na sigaw ni Mama. Umiiyak na naman siya. Sumilip ako muli sa maliit na butas at kitang-kita ko sila ng lalaki niya. Nakayakap siya sa binti nito habang nakaluhod. Parang awa mo na. Huwag mo na akong iwan. Lahat ibibigay ko sa'yo basta manatili ka lang sa piling ko, Ramon. Talaga? Kaya mong ibigay lahat, Eva? Alam mo kasi, maganda ang anak mo. Siya ang gusto ko. Ibibigay mo ba siya sa akin? Halos manlaki ang ulo ko sa aking narinig. Hindi. Hindi maaari. Niyakap ko ang aking unan at lumuha ng tahimik. Tinawag ko ang Diyos, humingi ako ng awat sa lolo. Nakaramdam ako ng panlalamig nang biglang tumahimik ang paligid. Narinig kong umingit ang pintuan. Iniluwa nito ang isang bulto ng nilalang na naging dahilan ng mga bangungot ko. Ang ganda-ganda mong bata ka. Diyan ka lang. Tabi tayo matutulog, ha?
Huwag ka nang pumalag. Pumayag na ang mama mo. Sabi nito habang inuumpisahang pagsamantalahan ng aking kamusmusan. Huwag. Maawa po kayo. Parang awa niyo na po. Wag po. Wag po. Paulit-ulit kong sambit, ngunit sarado ang kanyang pandinig sa aking pakiusap. Patigas ang kanyang puso upang maawa. Pinagpala niya ang kanyang sarili at maligayang maligaya siya sa pagwasak ng aking pagkatao. Mula noon ay sinumpa ko si Mama. Kaya kong tanggapin lahat ang kanyang parusa, ngunit hindi ang tuluyang pagsira ng aking kinabukasan at pagwasak ng aking pagkatao. Ninakaw nila ang aking pagkabata. Nawala ang aking kainosentihan sa mga bagay na matatanda lamang dapat ang makaunawa. Inalis nila sa akin ang karapatang magdalaga at maging masaya. Hindi ako nakaranas magkaroon ng bagong kakilala, kaibigan, niyang magmahal at mahalin. Pinagkait nila sa akin ang kalayaang pumili ng landas sa tatahakin. Naging rebelde ako. Natuto akong uminom ng alak at tumikim ng droga. Isinisisi ko sa mga lumilipad na ipis, sa gumagapang na butiki sa aking kisame, at sa mga dagang hindi mapakali ang lahat ng aking mga bighati. Wala naman kasi akong magawa. Hindi ko pa rin kayang lumaban. Ilang panahon lang nakaraan na isa lamang ang natutunan ko. Naging isang rebelding walang napatunayan at walang bait sa sarili. Halos 5 taon akong nagtiis. Malaking pagpapasalamat ko sa Diyos at nagsawa rin ng lalaki ni Mama. Tulad ng iba ay iniwan din siya pagkatapos gamitin at paasahin. Nalungkot siya. Kitang-kita ko iyon sa kanyang mga mata. Bakit kaya hinahayaan niya ang kanyang sariling masaktan? Palagi na lang siyang umaasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Naghihintay sa isang nakaraan na hindi na pwedeng balikan at nagmahal ng mga taong hindi siya kayang panindigan. Hindi na siya nadala kay Papa. Gusto kong maawa sa kanya. Ngunit, wasak na ako. Ginawa niyang bato ang aking puso. At makulong sa ganitong klase ng buhay. Isang umaga, inagising ako sa malalakas na kalansing ng mga kutsara at baso mula sa kusina. Lumabas ako para uminom nang maabutan ko siya naghahanda ng mga pagkain. Sa unang pagkakataon ay nakita kong sagana ang aming hapagkainan. Mayroon pang mga prutas. Nakangiti siya at tinaya akong maupo. Nakakapanibago. Nakapagtataka. Nakaramdam ako ng kilabot nang bigla niya ako niyakap. Anak, patawarin mo ako. Patawad. Alam mo ba sinasabi mo, Ma? Patawarin? Para saan? Babawi ako, anak. Pagbigyan mo ko makabayad sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ma, bakit mo to ginagawa? Tumigil ka na, napakadrama mo. Anak, napakarami kong pagkukulang sa'yo. Sa'yo ko sinisi yung ginawang pag-iwan sa akin ng iyong ama. Ngunit mali ako. Hindi dapat kita pinahamak. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Ma, bakit? Ma, huli na yung lahat. Huwag ka nang gumawa ng paraan. Alam mo, kahit na ano pa ang gawin mo, hindi na may babalik pa nakaraan. Hindi mo na ako mabubuo muli. Wasak na ako, Ma. Kaya kung umasa kang kaya mo kung mapasaya, nagkakamali ka.
Hindi na kita mapapatawad. Hindi kita kailangan. Umiyak siya pagkatapos kong magsalita. Pero ngumiti lang ako. Ngumiti ng mapait. Kulang pa lahat ng sinabi ko para pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Mahal na mahal ko siya, ngunit hindi noon kayang pagtakpan ng lahat ng sugat. Lumayas ako. Iniwanan ko siyang mag-isa. Dumaan ang mga araw na hindi ko na siya inalala. Namuhay akong malaya sa labas ng aming tahanan. Sububok ako makipagsapalaran sa bagong mundo. Masaya. Parang napakasarap lumipad. Gusto ko ring subukang gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Ang mangarap at umibig. Nakilala ko si Francis. Suki namin siya sa karinderyang pinagtatrabahuhan ko. Gwapo, matipuno at balabiro. Hindi pa man siya nagpapakita ng motibo ay nauna nang nagising ang aking damdamin para sa isang katulad niya. Lihim akong humanga hanggang sa ako na palagi ang nagsisilbi sa kanya. Iyon pala yung sinasabi nilang pagmamahal. Tipong di na makakain at makatulog sa kakaisip. Gusto ko palagi siya nakikita at nabubuo ang araw ko kapag siya ay kasama. Dumating ang araw na tininig ng Diyos ang panalangin ko. Niligawan ako ni Francis. Sa maikling salita, naging kami. Ang sarap sa pakiramdam ng may minamahal at minamahal ka pabalik. Maihahalin tulad ko sa mga bangong rosas ang aming relasyon. Humahalimuyak sa bango at nakahahalina ang angking kagandahan. Hanggang sa nagsama kami sa iisang bubong. Pero sabi nga nila, mas makikilala mo ang tunay na anyo at ugali ng tao kapag madalas nang magkasama. Emeline! Nasaan ka bang babae ka? Emeline! Francis, lasing ka na naman. Nyeta, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Andito ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Ano, ha? May pinagmamalaki ka na? Wala, Francis. Aray. Nasasaktan ako. Huwag mo ko kalad ka rin. May lalaki ka na ba? Ha? Francis. Shh, pasensya na. Nadala lang ako ng damdamin ko. Pero wala ka lalaki, ha? Mangako ka. Wag na wag mo akong iiputan sa ulo. Kung hindi, lintik lang ang walang ganti. Emeline, halika. Tabihan mo ko. Ang bango-bango mo. Teka, punasan ko yung dugo sa ilong mo. Ang ganda mo, Emeline. Mas nakakaakit ka pag kanyang umiiyak ka. Nakakabaliw ang ugali ni Francis. Parang ibang tao siya kapag nalalasing. Para siyang sinasaniban ng demonyo. Pagkatapos niya ako saktan at bugbugin, saka niya ako aapusuhin. Nasisiyahan siya kapag napapahiyaw ako at humingiwi ng todo sa sakit. Nasusugat ako sa mga tiniktang rosas. Katulad din pala siya ni Mama. Muli ay naranasan kong makulong sa isang sitwasyong nakawawasak at nakasasakal. Hindi na ako makahinga. Sobrang bigat na ng aking nararamdaman dahil sa aking mga kabiguan. Lumayas ako muli. Iniwanan ko si Francis ng mag-isa. Mabubuhay akong wala sila. Magiging masaya ako kapag malayo sa mga katulad nila. Kaya noon pala yung pakiramdam. Masakit. Sobrang sakit. Ito kaya ang nararamdaman ni Mama nang iwan siya ng tatay ko. Kaya ba siya naging mapagparusang ina dahil labis lang siya nasaktan?
Pinalipas ko ang mga araw na wala akong inasahang ibang tao. Lumayo ako at tumistansya sa lahat. Mag-isa akong kumakain, walang katabi sa pagtulog. Noong una ay ayos lang pero dumating ang oras na naghanap din ako ng mga yakap, ng kalinga, at higit sa lahat ay nangulila ako sa pagmamahal. Naalala ko bigla si Mama. Matagal na panahon na rin tiniis ko siya. Naalala ko biglang sinabi nitong babawi siya sa lahat ng pagkukulang niya. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Sa aking pag-uwi ay nadatnan ko ang bahay namin na walang tao. Magulo at mabaho. Tila pinaglipasan na ng panahon at matagal nang walang naninirahan. Nagtanong-tanong ako sa mga tao ngunit hindi nila alam ang nangyari sa aking mama. Tinanong ko ang sarili ko kung nasaan na kaya siya. Buhay pa kaya? Parang hindi ko na yata kayang tanggapin na hindi ko na siya muli pang makikita. Hindi para bigyan siya ng isa pang pagkakataon o makabawi sa kanyang mga kasalanan. Gusto ko siya makita dahil nais kong makabawi sa aking mga pagkukulang bilang anak. Mahal na mahal ko pala si Mama. Siya lang ang pamilya ko, ang dahilan kung bakit ako nabuhay sa mundo. Nagpalakad-lakad ako hanggang sa matuntun ko ang isang maliit na iskinita. Parang may pwersang humihila sa akin papasok ng lugar na iyon. Iyon pala ang dahilan. May nakita kong babaeng marungis, umaalingasaw ang baho at nakatulala sa kawalan. Para akong nadurog sa aking nasaksihan. Kilala ko siya. Kilalang kilala ko mula ulo hanggang paa. Ma? Ma? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo, Ma? Tinaas niya ang kanyang paningin upang maabot ng kanyang mga mata ang aking mukha. Saka siya nangusap. Alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Tanong niya habang ibinibigay sa akin ang isang kupas at lumang larawan. Pagkamat hindi na ito maayos ay alam ko kung sino ang nasa larawan. Walang iba kundi ako, ang batang si Emeline. Ma, ako to. Si Emeline po ako. Halika na ba? Muwi na po tayo. Emeline? Hindi. Hindi ikaw yun. Tingnan mo nga yung sarili mo. Matanda ka na. Dalaga ang anak ko. Sunungaling. Alis. Alis. Bulyaw niya sa akin. Hinampas niya ako ng hawak niyang baston. Masakit ngunit tiniis ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at tuloy-tuloy na pumatak ang mga luha ko. Nanginginig ang aking mga labi habang humihingi ng kapatawaran sa kanya. Paano ko pa mababawi ang mga oras na nawala sa aming dalawa? Gusto kong arugain siya ngunit huli na. Hindi na niya ako makilala. Mananatili siyang parang isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng anak. Makukulong siya sa nakaraan at hindi na maiibsan ang kanyang pangungulila sa anak na nawala. Kinabukasan ay muli ko siyang binalikan. Nagdala ako ng mga kasama upang tulungan ako kung sakaling tumanggi siyang sumama. Susubukan ko muling magpakilala. Aalagaan ko siya at tutulungang gumaling. Isinusumpa ko sa aking sariling magiging ganap ang aking pagtugon sa mga responsibilidad. Masaya akong bumalik ngunit napawi iyon ng marating namin na lugar. Hindi ko na siya naabutan. Mga karton at basura na lamang ang sumalubong sa aming pagdating. Masaklap ang buhay. Maraming pagsubok ang paulit-ulit na dumarating. Masasaktan, mabibigo, luluha. Nasa ating mga tao na lang kung paano natin yayakapin ang lahat ng ito. Papipiliin kung tayo ba ay susuko o lalaban. Huli na ang lahat para sa amin ni Mama. Tapos na ang laban. Parang noon lang ay niling kong sana ay wala na lang si Mama.
Tinupad na nga niya ang aking mga dasal. Ngunit, bakit hindi ako masaya? Akala ko'y tuluyan na akong makalalaya sa bangungot kapag nawala siya. Mali ako. Hindi pala si Mama ang nagkulong sa akin. Ako ang nagpinid ng pinto para sa pagbabagong parehas naming hinanghad. Ako ang tumapos. Ako ang lumayas at hindi nakinig sa kanyang mga pakiusap. Nasaan ka na, Mama? Huwag mo akong iwan pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Bulong ko sa hangin. Umaasa akong maihahatid nito ang mensaheng nais kong ipabatid sa aking ina. Kay Eva. Nais ko nang lumaya. Gusto ko nang kumawala sa lahat ng galit at puot ko sa mundo. Gusto ko na magpatawad. Sa muli naming pagkikita ni Mama, ay bubukas ko ng aking puso para sa pagmamahal na matagal naming ipinagkait sa isa't isa. Nasaan si Eva? Hahanapin ko siya saan man ako mapadpad. Hindi ako titigil hanggang sa muli kaming pagtagpuin ng tadhana. Mga minamahal na manunood, kung nais po ninyong magbahagi ng inyong liham pag-ibig, bisitahin lang po ang aming Facebook page, Pag-ibig Chronicles, para sa detalye. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Subaybayan ang ilan pang kwento ng pag-ibig dito lang sa Pag-ibig Chronicles YouTube channel, Love and Letter.